Ano? Ano meron? Ano meron? Anong Mike? meron daw, tita? Ano meron? Responde daw po. Ano, Chairman? May? May responde po. Ano ho nangyayari? May tawag lang po, kaya po pupuntahan. Tayo. May accident po to sa may bandang Zone 1. Tawag. Aksidente, bale. Sir, ayan daw, sir. Ano nangyari? Ano nangyari? Walang helmet, sir. Ayun, ulo. Ang napanood nyo ho ay ang biglang pagresponde natin sa isang aksidente kasama ang dating aktor na ngayon ay barangay tanod na si Mike Verhel. Mamaya, ilalahad po niya ang kanilang kwento ng buhay ng kanyang kapatid na si Ace Verhel. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Guys, kasama natin ngayon si Mr. Mike Verhel, ang mas nakababatang kapatid ng batikang aktor na si Ace Verhel. Mike, thank you Yeah. for joining Thank us you, today thank dito sa vlog It's a natin. pleasure, it's a pleasure. Oo. Si Mike po ay barangay Tanod dito sa lugar. Saan bang area to? Muson proper. Muson proper. Sa San Jose Del Monte, Bulacan. Del Monte, Bulacan. Nalipat ako rito. Tapos, ayun nga ho, medyo, ayun, kinuha naman po ako ni Kapitana. Oo. Saka ni Kagawad Omi. O pag-usapan muna natin yung yung kapatid mo. Hmm. Kasi ang dami pa rin hindi nakakaalam kung ano nangyari sa kanya. Of course, Ace Verhel passed away already, no? Pero Yes. ano bang dahilan ng pagkamatay ni Brother Ace? Bali si Kuya Iso, ang nangyari noon, may pneumonia siya noon. Hmm. Tapos, nagkaroon na po ng inatake sa puso Mm. sa Chinese General Hospital. Mm. Pero nung na-hospital siya noon, nung araw na namatay siya, nagtitaping ako noon eh. So nakauwi ako alas 6 na. Nadatnan ko siya sa morgue. Hindi kayo nakakapag-usap sa telepono? Hindi, bago naman nung nakakapag-usap naman kami. Kaya lang, medyo mahina na. May sakit siya noon. Oo. Oo. Sa bahay lang siya noon. Sa bahay lang siya noon. Anong official cause ng kanyang pagkamatay? Pneumonia. Pneumonia. Tapos heart attack. Namatay siya December 15, 2007. 2007. Active pa rin siya sa movies nung time na yun? Alam ko, may offer sa kanya, magsushooting siya. Kaya lang, yun nga ho nangyari. Oo. Pumanaw na. Ah, Close kayong dalawa, obviously, no? yes. Oo. Kahit Pero na- hindi pareho ang inyong tatay, no? Hindi ho. Actually, 5 kami magkakapatid. Mm. Kasi ang mother ko, Mm. may anak sa una, 2, si Kuya Tommy, si Kuya Tony. Tapos yung kay Cesar, si Kuya A, si Ate Beb. Oo. Tapos dun sa Indian nga, yung father ko, si Mike. Ang tatay, ang nanay mo si Alicia Verhel. Yes. Pero may una siyang asawa. Meron, si Ruben Manggubat. Artista rin yun? Hindi ho. Okay. Ikaw sa pangatlo ka. Yes, Si Ace sa pangalawa. Sa pangalawa. Nung nag-aartista si Ace, nando ka na ba? Nakikita mo Oo, na? pero bata pa ako nun. Huwag ka matakot! Mabait si Gayat! Hindi ba Gayat? Paano nag-Gayat? So yung anak ng bulkan, Wala pa ako nun. wala ka pa Wala noon. nun. Nakasakay siya sa giant na manok, di ba? Agila. Oh, agila pala, pero mukhang manok. Agila. Nagmo-model na siya noon, tapos kinuha siya ng GP Films, binild up siya yung Batang City Jail. Nung kumita yon, dire-diretso na siya. Yun ang kanyang first exposure Yes, 1977 sa action. sa action. Siya ba yung bida doon sa yung dating series sa television? Malayo pang umaga. Oo, naalala Kanta ko ni Ray yun. Valera. Correct, naalala ko yun. Nung bata kami,
Pinapanood namin yung series na yung gabi-gabi. Yes. Si Ace Berhel palang bida roon. Nakasama ako noon, first day noon, doon sa bahay ni Lucio Tan. Malapit sa bahay namin, sa Banawe. Doon ginawa yung... Kasama yung mami ko. Actually, yung bahay na yun, Kuya Julius, may landingan pa na helicopter yung kay Lucio Tan, tsaka electric gate. Oo. Noong time na yun, Time na yun, electric gate. Electric gate na siya. Yes. Yes. Dahil si Lucio Tan ang producer ng, ng series na yun. Anong naalala mo sa sa love story ng nanay at tatay mo? Actually, ang sabi sa akin ng mother ko, nagkakilala sila ng father ko sa Skolta. Yung Civils. Kasi ang father ko, negosyante siya. Hindi yung 5'6", hindi. Kasi yung mga 5'6", hindi. Kasi, liwanagin ko lang, yung pagka yung nagpa-pipe, Punjabi yun eh. Ang tawag doon, yung daddy ko is Hindi. Pag sinabi mo Hindi, mga negosyo, mga ano. Negosyante. Trading, ganun. Hindi yung pautang. Okay. Doon sila nagkakilala. Yung sinasabing Punjabi, yung may... Oh, may turban. May Yes, turban. yes. Yung nagmumotor. Yes, kami Hindi. Father ko. Kaya lang, since 1 year old din, nila na siya rito. Okay. So... Laking ano na. Parang Pilipino na rin ang tatay mo. Tapos, Tagalog na. nakilala nga mother ko. Okay. Ayun. Nagkatulo yan. Katuluyan. Oo. Katuluyan. Ano nangyari sa kanila ni Cesar? Bakit sila nagkibalay? Wala ho kung ano. Basta ang ano ko, wala na ho sila. Kasi nasa American ata, Cesar. Oo. You know? Pero habang ganyan na nangyayari sa pamilya nyo, magkakasama pa rin kayo magkakapatid? Yes. Kahit iba-iba tatay nyo? Yes. Barangay captain mother ko nun. Tapos nag-artista rin. Oo. Pero tumutulong naman si kuya. Walang problema. Naalala niyo yung pumutok yung Pinatubo, di ba? 1991, I think. So, shooting siya nun. Siguro, kaka-anim. Kasi uminto siya nun eh. Tapos pa-anim, pang-pitong pelikula. Sabi ng director, pare, sabi niya baka pwedeng donasyon sa Pinatubo. Alam mo, kano binigay ni kuya? 500,000. Wow. Ipak, no? Sabi niya, teka, baka kulang. Tagpa na 500. Sa milyon. Ganon siya kabait. Noong 90s, napakalaki na nun, ha? Ganon siya kabait. Ganon, hindi maramot si kuya. Marami naglalabasan, this, that. Kaya ka ba nag-artista is because of him also? Hindi. Siya ba nagpasok sa'yo? Hindi, mother ko kasi, nakita ko. Kasi siya famous first best actress. Mother ko. Kauna-unahan. Kauna-unahan. Ayun nga ho, tapos nag-model ako, kila Pitoy Moreno, kila ano, tapos, ayun na. Tapos lumalabas ka rin sa mga, mga shows, mga pelikula. Oh, Ano mga pelikula na gawa mo? marami ho. Yung una ko, kasama ko si Sunny Parson, isa na ako sa bida, yung Boyahas. Tapos noon yung kay Jess Lapid, parang isa na rin ako sa bida. Ayun. Oo. 1990, tapos 91. Ano pa mga naalala mo kay Ace? Bukod sa yung pagdodonate niya, yung pag-artista niya naman, anong mga memories mo ron? Mga stuntman, tinutulungan niya. Tapos, pag nagsushooting siya, minsan, pupunta kami ng mami, papasyalan namin siya. Yung ibang mga stuntman na walang trabaho, papasyal. Siyempre, pag bida ka, kahit pa paano, may konting say ka. Boss, baka pwedeng may schedule. Oh, schedule. Salamat, boss. Way back nun, kabayar ka na 1,000, 1,500, malaki na yun. Ganun siya. Tulungin siya. Matulungin. Pwera pa doon, bago may bibigyan pa niyang pamasahe yung mga yun. Kamalaki. Kasi ganun lang, mahirap. Mahirap talaga. Kasi, hindi naman sa ibang kasamahan natin, hand to mouth din. Hirap din. Yeah. Yun. Gano'ng kasikat si Ace nun? Kasi sikat naman talaga. Kaya lang, there was a time na natigil siya. Siguro mga 3 years, mga ganun. Problema. Ganun. About health or about mga bisyo? Drugs? Nalulong sa droga? Hindi naman, Balitado naman noon yun na na diskarela siya because of the drug problem. Tapos nagkaroon ng problema pa siya doon sa isang malalaking 5-star hotel na naalala mo yun, di ba? Ewan ko, mas matagal siya noon nagkaroon, nagkadimanda pa sila nung hari nun. Ayaw niya umalis? Hindi ko alam, basta alam ko, nagka-problema rin yung sa kanya yung hotel. Parang gano'n. So may pagkapasaway din si Ace noon? Di naman, lang. Huwag mo lang talagang gagalitin. Pero sa bait, wala akong masabi. Bait talaga, kuya. Isusubo na lang, tutulong din. Ikaw, paano kanya pinagtatanggol noon? Hindi, bigyan kita isang instance. Siyempre, bago ako sa pelikula noon, siyempre, iba doon, ang kapatid na is ganun-ganun. Yung sinusubukan ako, hindi ako mimik. Tahimik lang ako. Ginaganon-ganon ako sa dibdib. Tahimik lang ako. Umimik.
siguro pang-apat, binanatan ko na. Oo. Nung binanatan ko, kuya, sa Magnatech pa nun Oo. bumunot. Marunong ako, alam ko na kung saan ko patatamaan Naman ako rito Oo. Nahilo, pag bunot ng patalim, wala na. Oo. Nakita ko 29, puro kalawang. Imaginein mo kung inabot ako nun. Oo. Pero wala na, kalug na ako tuhod Wala na. Wala na. Nabalitaan ni kuya, sinugod niya yun. Ang ginawa? Iba rin. Oo! Kasi may nagsabi na, hindi ko nga inaano May Oo. nagsabi, uy, kapatid mo, ganun. Ayun. Artista rin to? Ito napupuri sa'yo? Stuntman na, Stuntman. parang inaano niya na fight director Siyempre, pag fight director, feeling nila, ka-level nila, director. Oo. Iba mag-aasta. Di ba angas? Uy, gagaling. Uy, ganon. Para bang kailangan magbawa ka, sabi ko. Ako naman, tahimik lang ako, kuya. Pero nung napundi ako, ayun na. Yun Hindi na ako nakapagpigil. I'm sure even nung bata ka, may mga incidents na parang binubuli ka, Oo. andyan si kuya para pagtanggol ka, yung mga ganun ba? Oo. Nangyari rin yun. Tsaka hindi, kasi nga 13 ako, naging tanod ako pagka may problema sa barangay namin. Kasi yung barangay namin, kalahati nun, mayaman, kalahati nun, hirap. Mm-hmm. So, ayun, madalas nung kami sa pag binabaha yun natatandaan ko pa nun, may niligtas ako, matangkad na ako nun, babae, nasa squatters area, tinutulungan ko. Sabi niya, hindi, tulungan mo muna yung baboy ko. Hindi baling mamatay ako, huwag lang yung baboy ko kasi dyan ako kikita. So, binuot ko yung babae, so, binuot ko yung baboy. Pero, hindi ako marunong lumangoy nun Hatak ng mami ko yung tali, tsaka ni kuya. Parang malunod ako. Nakatali ako nun hanggang dito na yung tubig. Matangkad ako. Taas yung tubig. Tanod kayong dalawa ni kuya. At tanod na rin. There was one instance, siguro bago magpasko yun. Kasi, sakop din ng mami ko yung bago dumating na retiro yung Banabe. Mahaba po yun orthopedic, may tumawag, meron daw patay sa, yung way back noon sa retiro, may kanto yun, gasolinahan. May patay doon. Tumakbo kami. Dala namin yung mobile, si kuya nagmamaneho, kasama mami, nasa likod. Binuot namin. Pero wala na talaga wala kami makitang yung pala kuya, may tama ng ice pick dito. Okay. Dala namin doon. Wala talaga. Wala na, matay na. At saka mabigat dead weight Imagine, may experience ka na pala sa pagiging tanod? Yes, Even when you were at 13 years old, yes, no? Yes. Ano meron? Ano meron? Ano Mike? meron daw, tita? Ano meron? Responde daw po. Ano, Chairman? May? May responde po. Ano ho nangyayari? May tawag lang po, kaya po pupuntahan. May accident po to sa may bandang Zone 1. Tawag Aksidente, bale. Ayan daw, sir. Ano nangyari? Ayan daw, sir. Ano nangyari? Walang helmet, sir. Ayan, ang ulo. Oo. Nadurog yung ulo. May dugo. Ito guys, yung sasakyan na tumumba. Ayan. Ayan, oh. Ma'am, kayo po nakakita? Sir, sir? Yung ano na yan, galing siya doon, ang tuloy ng takbo niya, bigla siya kumanan doon. Pagkanan niya, tumumba na yan, yan sa may pagkanan niya, tumumba. Pagkatumba, nalaglag na yung driver, pagkalaglag sa driver, iskenda, nadaganan siya dito. Kaya dito, hanggang dito. Bumagok ang ulo, no? Oo, Lakas nailalim siya. Ha? Nailalim siya. Nailalim pa. Nailalim. Ako ba ilalim? Opo, may ilalim siya, nakatagilid. So, hinatak nyo na lang. Hinatak nyo. Mag-isa lang siya. Dumiretso, hanggang dito lang, huminto Mag-isa lang siya. Nag-isa lang. Hanggang dito, doon pa lang banda. Hinatak pala Tumagilid nila, na sir, yan. para makalabas. Tumumba na. Hinatak nyo na yan. Oo, napailalim, sir Wala, hindi nahatak yan, boss. Hindi nahatak. Hindi nahatak. Dito na huminto. Saan yung tao na nakita? Sa Doon pa lang banda siya nalaglag. Yan, Ata. nalaglag ka sa akin dyan. Ma'am, may CCTV kayo?
Ayun, oh. Sir, ito, sir, oh, Sir Julius, oh, yung CCTV. Ayan. Huli natin. Ayun, no? Ayun. Ayun. Dumating na nga po rito ang ambulansya at sa mga sandali ito, si tatay po ay sinusuri muna nila bago nila isakay dito sa ambulansya para dalhin sa ospital. Nag-self-accident po si tatay. Siguro ito po, nakikita natin yung pinaganuhan niya. Dito siya napunta. Kaya nagsemplang po si tatay. So, taga-barangay Maharlika po siya at tinawag po natin ng ambulance. Sabi ng barangay po. Ito naman yung facility. Dami namamatay po. Dami namamatay, sir. Naalala mo yung kila Vic Moro no, yung sa combat? Meron mami ko yung granada na German. Oh, yung gano'n? Yung... Tapos pupukpukin mo kami. Yung Thompson. As in, totoo yun? Totoong granada? Oo, meron. Marami mami. Meron mami ko. Kasi, Mahilig siya sa armas? kasi way back noon, Oo. panahon ni Marcos yun, Blue Lady siya ni Imelda. Ayun. So, kahit papano. So, meron siya mga armas sa bahay. Parang yung tatay ni Joko, si Kids, close din kay Imelda. Oo, close din sila. Sila Close ni din. FPJ. Mother ko talaga, loyalist din. Panahon ni Marcos. So, nakikita mo rin sina FPJ, sina Paquito noon? Yes. Yung sinabi sa inyo ni Joko na yung inuman, naranasan ko po yun. 3 araw. Wala akong tayuan. Iihi kami, bote. Para pag sorry, Ayun, para pag paalam ka. papayagan ka naman ni Tito Paalam Ronnie. ka. Pero there was one instance. Gold Star to. Gold Star. Tumakas. Birthday niya nung tumakas. So bumalik after 1 year, birthday ni Tito Rani. Ka ba? Tumakas ka, pinanatan. Talaga? Teka muna, Gold Star na lalaki, babae? Mark Joseph. Ha? Mark Joseph. Lalaki. Okay. Inuhin, di ba? Binanatan ni Tito Tumakas Ronnie. Grabe naman siya. Si ano nga tatayo nun, si Ronald Cordo. Oo. Huko siya. Oh. Pwede. Kasi parang manok yun may tuwalya rito. Oo. Magising yan. Ay, ano siya? Mami ko nun, may sakit na rin sa kidney. Siguro ilang beses yun tumutulong si Tito Ran pag alam niya. Si Alice, gano'n. Bibigay sa akin 50. 50. Dadalhin. Ang laki na doon, nung time na yun, di ba? Yes. That was about 91. Oo, laki doon. Kasi 92 namatay si Mami. Ayun. Bakit nag-stand out si Ace Vergel sa ibang action star ng time na yun? Ano ba meron sa kanya? Parang kay Nora Honor, di ba? Sabi nga nila, mata pa lang. Ate. Saka naalala ko siya lagi may sigarilyo lagi sa bibig yun no? Sa kanya nagsimula yun. Yun ang trademark no? Para James Dean. Yes. In fact, ngayon ko lang sasabihin. Nung marami natulungan yan yung mga way back nun kasi yung payatas. Marami tinulungan ng mga bata yung pinaaral. Na hindi alam ng tao. Dumating sa punto. Di ba pinapaaral na ni Kuya, bibigyan ng allowance. Pupunta yung mga magulang sa kanya, hingi na pang kuryente, pantubig. Pero okay lang, ganun kabait siya. Nagbibigay pa rin siya kahit gano'n. Oo. Kaya nung sa burol niya, may pumunta rin iba, nakayapak pa, mga taga-payatas. Pinakita yung mabait talaga. Wala akong masabi. Gumanda ba yung kanyang buhay noon? Yumaman ba siya? Oo. Meron, nagkabahay pa siya dito sa Mandaluyong, sa Santol, meron sa Quezon City. Marami. Yung mga kotse niya? Lexus, tapos yung paborito niya, MR2 niya. Tapos meron pa siyang Evo, Lancer na Evo. There was one instance, galing kaming shooting noon. Sabi niya, sama mo ako. Sabi ko, Kuya, wala na ako Yossi. Ang Yossi ko, Winston. Sa kanya, Marlboro. So sa kanto ng orthopedic, may nagtitinda ron. Sabi ko, yun, Kuya. So, may isang tao, nakita si Kuya. Sabi niya, sir, baka pwede mo ko tulungan. Bakit?
tapat namin orthopedic. Bili ng Yossi. Tanong mo, anong problema? Sir, ano ba problema? Nabangga ho ng, yung minivan na Suzuki, nabangga yung isang tao rito. Ito, palit. So, sabi niya, tingnan mo. Sabi niya, baka tinignan ko. Inababa pala yung pantalan. Sumisiko na, basag to eh. Unikap. Kano kailangan daw? Sabi, 70. Bigyan ni Kuya, 100. Tapos ang pagkulang pa, so siguro after a week, bumalik ako, binigyan ko pa ng 50. Pero siya, hindi Hindi siya. niya kilala yun, ha? Yung tao na Hindi, yun. ano siya talaga, Kuya. Talagang kahit sino basta lumapit sa kanya, tutulungan niya. Mabait. Huwag mo lang lolokohin. May instance ba na may... Yan, yan, naloko buti. siya? Oo. Hindi naman naloko, na bad trip, na Okay. pikon. Kasi Paano? nag-shooting kami noon nung Carta Alas. Ang producer nun si Mami Rose Flaminiano, FLT. Sa Tarla kami. Gabi nun eh. So, may eksena doon. Ginugulpi namin yung isang parang kaibigan niya. Sila Efren Reyes kami. And ando si Kuya. Wala pa siyang take nun. May dumating na pulis. Pero nakita ko na yung mukha. Iba. Sabi niya, buti pa manghingi na lang kaysa yung ganyan. Totokaan ako. Siyempre, kahit ikaw naman mapapatrip ka, parang ang dating dilihensya. Di ba, Kuya? Ang dating, tinotokan siya. Pero kung sabihin mo, boss, makapit, bibigay yun. Bibigay yun. Walang, automatic yun. Ito parang nananakot pa. Parang ganun ang dating eh. Nabatrip siya. Oo. Tatakutin. Ayos sa tayo, okay. Binigay. Ano nangyari? Wala naman. Wala. Hindi naman pinilit na ano? Siyempre si Kuya no, kahit papano, may mga connection din. Pero doon ko nakita na bad trip. Sabi ko, Kuya, bakit? Gaano ba naman manghingi na lang sa akin? Tatakutin pa ako para pasensyahan kami. Ayun. Galante rin talaga, no? Basta maayos ka na, bibigyan ka. Hindi mo siya naloloko ng mga tao na parang si FPJ, di ba, na binobola nila, ng mga kaibigan niya. Ito na lang, Kuya. There was one instance, magkasama kami ng mother ko. Nakulong siya sa Makati City Jail. Mababait yung mga nun eh, pag maliligo si Kuya, madumi CR ng lalaki, doon sa CR ng mga babae. Tuwan-tuwa na may mga babae dahil hindi na tuwan-tuwa, maakap siya, mahali, masaya na. Ano kaso niya nun? Ba't siya nakulong? Yun nga. Hindi magkasama kami, mami ko nag-CR, di nag-uusap kaming gano'n. Biglang nagka-brown out. Tumawak sa akin gano'n. O kahit anong mangyari, kung ako iwanan. Siyempre, kahit ano pwede mangyari dun. Siguro after 10 minutes, nakahinga ako malawag. Dahil kailaw. Dahil siyempre, ito sa 5 minutes na yun, 10 minutes, marami pwede mangyari. Yung ano ko nandito eh. Bata pa ako nun eh. Yun, talagang. So medyo dark yun, no? Yung episode na yun ng buhay niya, no? Saka yung, very dark. meron pang isang incident na meron siyang close. Ito, sabihin ko, police. So, hindi ko alam ano nangyari. Pinaaral niya yung mga anak, bigyan niya pera, nabayaran niya yung renta. Ganun kabait si Kuya. Trinidor siya. Anong ginawa? Alam mo, sabi niya, kung kaaway yan, given na yan, okay lang sa akin eh. Pero masakit nun, sabi niya, trinato kong kapatid. So, bakit ikaw pa? Alam mo yun, sabi niya, bakit ikaw pa? Pero makikita mo yun, namumugto. Masakit yun eh. Ano sabi nung police? So, nung pakulong niya. Napakulong niya. Pinakulong niya. Napakulong niya. Ano si Ace, no? Parang very trusting siya sa mga tao. Oo. No? Parang si FPJ din. May similarity sila eh. Trusting sila sa mga tao, pero kapag niloko mo, nagtatanim ng galit. Hindi siya nagtatanim, masakit nun. Trinato ng masigit pa sa kapatid. Yun ang, doon siya nasaktan ng gusto. Ano sa tingin mo ang reason kung bakit lulong si Ace sa pinagpapawal na gamot? Siyempre, Kuya, marami naman factors yan eh. Maraming factors yan. Siguro, isa doon, yung father niya nasa state. Siyempre, he's also longing for his father. Natural naman yun eh. Tapos, siyempre, yung mga barka-barkada, ganun. Maraming factors po yan. Tapos nakulong siya for how long?
Hindi, labas, pasok, Ah, labas. Oh, actually, minsan pinuntahan ko yan sa Camp Karingal eh. Oo. Punta, sabi, ay kapatid mo, sabi ganun, di pasyal ako. Sa Camp Karingal, may kantin. Bilib din ako doon sa mga ibang pulis doon eh. Pagkakain, lista mo. Pag sinabi Esmer, lista kagad yung babae dahil tiba-tiba siya, alam niya. Tapos lahat ng papasyal sa kanya, lahat ng papasyal, kahit yung ibang kasama ko sa pelikula, pagpasyal, halimbawa, may dalang 5 mansanas. Pag alis na, may 5,000 yun. Ito masaya na si Kuya. Alam mo kasi sa kanya, gawin ng maliit na bagay. Maliliit na bagay na appreciate na yun. Basta galing sa... Binavalue talaga niya yung loyalty ng tao, no? Talaga. Ulan ko eh. So, balik, labas. Mostly drug-related yung ano. Tapos doon mo yung makikita kaso. na pagdala ko, yung kapatid mo, kuya, ganun. Kamusta ka na, ganun. Uwi na ako. Kumain ka muna. Hindi, sabihin mo, kain ako, tapos mamaya bibigay yung pera. Mabait siya pa, nagbibigay. Baliktad nga eh. Sa loob na nakulungan, ha? Baliktad nga eh. Bait talaga, wala akong masabi. Hindi siya marami. Nung time na yan na nakukulong na siya, medyo hindi na ba maganda yung takbo ng karir niya yan? Hindi, malakas yun eh. Kasi actually, di ba, naalala mo yung bad boy ni Robin? Kasama ako noon, nag-first day na siya noon. Ang director noon si Eddie Rodriguez. Okay. Nag-shooting siya talaga, first day noon. Tapos nagkaroon ata ng konting hitches dun sa storya. Karoon ng problema, hindi na niya sinipot. Saka binigay kay Robin. So dapat pala magpasalamat si Robin kay Ace. Kundi dahil sa pag-atras ni Ace, hindi mapupunta pero sa kanya yung bad boy. Yung sunod, nung ginawa na niya, yung nagustuhan niya, istorya nung kahit ako'y busabos, yung ginawa niya. Lakas nung blockbuster yun. Blockbuster yun. Kasi po noon, para malaman mo blockbuster, ang tinitingnan ng producer noon, sa Santa Cruz. Kasi dami sinihan doon eh. Pila-pila yun. Pila-pila. Pila-pila. Pati sa school time, isang sinihan doon, pila rin. So nagkasabay sila ni Robin. Nung nagsisimula pa lang si Robin, nagsushoot pa rin si Ace ng mga movies. Halos, pero basta I remember yung nandun pa ako no first day. No? Kasi parang sila yung nakinabang no? Nawala si Ace, sila ni Jeric ang nakinabang lalo na si ng Robin. trono ni Lalo na si Robin. Lalo na si Robin. Saka may pagkahawig din yung forma nila, yung mga Yossi, di ba gano'n? Pero iba talaga kuya yung original na. At thank you pala ho at gines niyo ko rito. Dahil sa mahal kong kaibigan. Si Joko Diaz. Actually, Kuya Julius, hindi mo maitatanong. 3 H lang sa akin si Joko. Big heart, a kind heart, and a loving heart. Ganun siya. Mabuting tao. Susubo na lang, itutulong pa. Parang H Up din. Up to now, he still helps. Pare, ganito, pare, ganun. Ganun siya. Parang Esmeralda. Mabait ugali. siya. Mabait. Kaya nga, minsan nasasaktan ako sa mga negative. Nakakasama ko yung 24/7. Wala akong masabi. Ako nga nagulat ako nung nakita ko siya, hindi ko naman sukat akalain na komedyante pala at napakasimpleng tao ni Joko. Akala ko suplado Napakasimple niyan. Minsan naman taping kami, nagutom yan, may nakita kaming karinderya, luluto ng mga inihaw. Alam mo, paborito niyan. Yung inihaw na tenga ng baboy. Naku, napaka-healthy Inihaw na tenga ng baboy. Di, kain kami. Siguro, kumuha siya mga 4 na stick. Ako, 4 na tas may kanin. Tingnan na lang, masaya na siya noon. May suka, may sili. Ganun siya kasimple. Tapos, paglabas namin, doon sa karinderya, may tumawag sa kanya. Pare, may nagiinuman. Pare, baka pwede. Sabihin, konting bigay siya ng 500 tapos nagpabili siya sa akin ng 3 grande. Kasi grande ininom. Ganun siya kabay. Ano yung memorable movie na nagawa mo? Hindi mo makalimutan. Nag-draw kami ni Kuya Ace doon sa Jacob. Sinend ko kay Ate Bea. Sige. Kwento mo sa amin yun. Ano eksena yun? Malapit yun sa sa barangay. Sa barangay namin sinuting yun. Okay. Anak ako ng mayor. Nirape ko yung girlfriend ni Kuya. Na foiled. Hindi natuloy. Tinuro niya ako, yung tatay ko, mayor, supposed to be ng probinsya. Doon sa harapan ng tatay ko, tinukot niya ako. Tatay ko no, si Lito Legaspi. Pumapalag ako, binaril niya, so nilagyan pa ako, effects ko niya rin na ano yung tenga ko. Inano niya ako, tapos kung dadali niya ako, sabi ko, naiihi ako. Hindi pwede. Sabi ko, dito ako ihi sa kotse. Pumara siya, pagpara, inagaw ko yung baril ng isang kasama niya. Pagtakbo ko, ayun na, yung baril niya may scope.
Ayun na. Binanata ka na. Binanatan ako. Patay. Hindi, pagharap kong ganon, Oh. napilitan na ako lumaban, binanatan ako. Ayun. So mas marami kang roles sa kontrabida kaysa sa bida. Tapos ito, lately nga, nung medyo mamature ka, bibida-bida ka sa drama, sa ganon. Mga ganun. Ganon. Oo. Ba't di mo na-sustain yung pag-artista? Ba't di ka nagtuloy-tuloy? Actually, kuya, alam mo, talagang nung pandemic, actually, bago rin mag-pandemic nun, medyo. Wala na rin. Bakit Mas kaya? lalong, unang-una, kuya, ikaw, anong gagawin mo? Manonood ka ng sine, magkano? 400 pesos. Sa 400 mo o 350 mo, bibili kang bigas. Ulam ng mga pamilya mo. Ano unahin? Malaking bagay yun. Hindi kagaya dati, 50, 80, okay na yun. Oo. Pero yung ganun. Diba? Malaki pagbabago talaga. Yeah. Kasi na-experience mo yung magandang buhay. Siyempre, Yes. nanay mo, Oo, may kaya. Kasi bunso ako eh. Oo. So spoiled ako talagang. Tatay mo, may kaya rin. Ngayon, talagang hand to mouth, kuya. Gano'ng kahirap ang buhay mo ngayon? As in, mahirap. Ano? Minsan, magkano babayaran ka 800 pero 3 kami o 4. 1,000 sako na simento. Bubuhat kayo, 4 kayo, ubusin mo 1,000. Nagsimula kami alas 2 ng hapon, natapos kami alas 10. Alas 11. Nadulas pa ako nung umuulan. Hindi ko alam noon. First time ko dahil dito ko nilalagay simento. Maambon-ambon noon. Naku, pag uwi ko, natuyo yung ulo ko. Ang tigas. Ang tagal bago na atin sa simento. Mga 4 na araw ata yun. Oo. Yung t-shirt ko, ang tigas. Simento eh. Mahirap. Kailan to? Nangyari? Yung mga... Kadadating ko lang dito noong 2022, mga November siguro yun. Wala alam mo naman, sabi nga ng mami, hindi baling basta parehas ka. Hanggang ngayon, nandito yan. Pa rin, no? Yes, kahit anong mangyari. Pero siyempre, dumadating sa punto na, Ano nangyari sa inyo ng asawa mo? actually, wala ako sa una. So, Naghiwalay kayo noong una. so ito. May anak ka ron sa una? 3. Dito, wala eh. Nakakausap mo ba yung mga anak mo? Ngayon, hindi. Bakit? So, problema. Siyempre, doon sila sa nanay nila. As in, wala man lang? Parang... Hindi, yung nung birthday ko, tumawag, gano'n. Okay na. Basta yung mga bata, wala. Sa akin. Dito nga sa... Basta karoon ka ng pangalawa na asawa. Ano naman ang nangyari? Nakilala ko naman to. Kasi nung shooting namin nung Kadenang Ginto, sa ABS yun eh. Mukha ko. Ako na rin kumukuha na sahod namin nun ni Joko eh. Sabay kami nun eh. Tao niya ako ron. Nakilala ko to. Ayun, siguro mga pang-6 na beses. Tapos, ayun. Nung siguro after a year and a half, karoon ng cancer. So, Cancer of the sa ovary? ovary. So ngayon naka-colostomy siya. Ang kasama niya yung mga kapatid niya. Oo, mga kapatid niya. Tapos ikaw, lumayo ka dahil... Dito, wala naman. Taga rito ka ba talaga? Sa lugar na to? Hindi. Naligaw lang. Paano ka naligaw dito? Wala, tinuro lang ng kaibigan ko. Pare, daan ka lang dito. Ganun. Tapos, ang una, nakitira. Tapos, siguro kalaunan. Sabi ko, Jokes, mahirap dito eh. Sige, umupa ka dyan. Si Joko muna nagbigay ng... Nakakuha ko. 3,000. Nakipagsapalaran ka dito. Oo. Parang ang ang layo ng pinanggalingan mo. Pero ngayon, to make both ends meet, bukod sa tanod, kasi mababa lang naman. So every night, kagaya niyan, mamayang gabi, magjo-duty ako sa Graceville. May uncle ako ron eh, 12 to 6, 200 lang yun a day. 200 mahirap. a day. Pero ano yun, kuya, trabahong delikado, may mga masasamang loob, mahirap din. Doon sa HOA, opisina ng HOA, 3 kami. So bukod dito, Parang security. parang ganun. Tapos nagro-robing din. Mahirap din, kuya. Tapos dito, may I ask kung magkano sinisweldo mo? 3,700. Aman. 3,700 naman. Mahirap din, kuya. Parang pinagkakasya yun eh. May sakit yung asawa mo. It's hard to make both ends meet. Pero Yeah. ano lang, dasal lang at just have faith. Minsan, he works in mysterious ways. Si Mrs. mo, paano siya nakakasurvive sa kinikita mo? Sa Hindi, meron pinagdadaanan din niya sa kanya, sakit? meron din siya. Pero ano pa rin, hirap pa rin. Nakapalostomy nga siya. Oo, Masakit magastos yun, kuya. yun.
bigat. Mabigat. Ano na lang ang lagi mo sinasabi sa kanya? Eh, tiis lang, konting tiis. Importante, we have each other. Na importante ron. Alam mo yun, gaano kita kamahal, alam mo yun, ano ka sa buhay ko. Basta ang pinagdadasal ko, dugtungan na lang ang buhay. Yun lang yun. Paano mo di-describe ang buhay ng isang taong dumadaan sa ganyang mga pagsubok? Hirap pa. Pambili lang ng bigas o ano, hirap. Walang mahirap po yan. Wala kang plano na bumalik sa showbiz? Meron, kaso siguro when the right time comes. Pero ayun nga kuya, basta ang iniisip ko lang lagi, basta lagi kang parehas. Pag bumagsak ka, di bumangon ka. Ganun lang yan. Tapos tatagan mo yung sarili mo. Minsan, alam mo, minsan nga kuya, sobrang dami ng pagsubok, minsan hirap. Pero iniisip ko na lang na when God closes the door, He opens a window. There is always light at the end of the tunnel. Yun na lang iniisip ko, kuya. Mahirap. Mahirap talaga. Ano yung pinakamalungkot na episode ng buhay mo? Naalala? Wala kang ano. Wala mami ko, wala daddy ko, wala si kuya. Wala eh. Mahirap. I'm just lucky na nandiyan si Joko. Nandiyan si Joko. Sabihin nyo na gusto nyo sabihin kay Joko, pero napakabuting tao. Pare. Kasi nag-maintenance na rin ako. Kailan lang, pare. Siya ako. Pa-Jcas. Pare. Kinakain ka pa. Pare. Si Abby nag-aano. Si Abby may Gcash. Mabait yung mag-asawa. Basta lagi sasabihin niya, pare, basta parehas ka lang. Alam naman ni Joko yun. Kaya si Kagawad, Kagawad, pabali, awas siya, tandaan, bili kang bigas. Mahirap po yan. Na dati na hindi ko Na nararanasan. hindi mo ginagawa. Hindi mo naisip gagawin mo. Kasi I was born with a silver spoon. Yes, that's true. Oo. Kaya nga, I'm trying to reconcile kung paano yung hinahandle tong pinagdadaanan mo ngayon. Kasi ibang-iba doon sa buhay mo noon eh. Mahirap po yan. Na ikaw yung lalapit, hihingi ka ng tulong. Ang hirap nun po yan. Kasi kahit dito, napapanood nila ako. Minsan, alam mo naman ng ibang tao, mapanghusga. Yung artista yan, ba't ganyan, naghihirap? Alam mo yan, imbis na, siyempre ang gagawin mo. Tahimik ka lang. Wala. Dead ka lang. Wala. Basta. May ganun eh. Minsan masakit din eh. Yeah. Ba't ganyan yan? Naghihirap yan. Tapos tingin sa'yo parang basura. Okay lang. Ano nagpapalakas na loob mo? Bakit hanggang ngayon lumalaban ka pa rin sa mga hamon ng buhay? Lagi naman sinasabi ng mother ko na hindi, alam mo, sabi niya, lahat ng aso may kanya-kanyang araw. Nilipas din niya. Have faith. Yun lang. Being a good Roman Catholic, ganun, kuya. At saka hindi, kuya, I want to thank you for helping my less privileged co-actors and co-actresses. Napapanood ko. Kaya nga ako nagpapasalamat sa Diyos. Laging pinagdadasal na dugtungan pa buhay mo. Thank you. We do what we can. No? Kung sa tingin natin talagang kailangan, Sana nga. sino ba naman tayo? Ginagamit na tayong instrumento Sana para nga huwag ka tumulong. magsawa kasi papanood ko, kuya, you go out of your way na minsan hindi mo na makatulong ka. Na, malaking bagay yun. Saan ako nakikitulog? Oo. Sabi niya, kumuha ka lang kwarto dyan na maupahan. Ako na bahala. Ayun. So, yung tinitira ko, yun pa rin, kuya. Oo, yun pa rin. Saan ka nakatira dito? Malapit lang? Malapit lang ho. Kaya lang, kuya. Ha? Utang ko, 5 buwan. Hirap din, pero Magkano utang mo? kakaya. Anong utang mo? 7 months o 6 months.
Hindi ka pa nagbabayad sa... Sinisingin lang. Hirap. Magkano renta mo doon? 3. 3,000. 3. Pwede ba natin makita? Oo. Halika. Pero natin. pangit ho yung bahay, ha? Okay lang. Malapit ba dito? Lapit lang ho. Hindi, sasakay tayo. Pero malapit lang. Eh bakit ba ito naisip mong gawin trabaho? Kasi kuya, di ba, 13 pa lang ako, nakita ko na makapagsilbi. Tama, no? Minsan kuya, hindi kayang bayaran ng pera yung makapagsilbi ka sa kapwa mo. Oo. Yung pinaka-foundation mo, no? Yes. Magiging public servant. Kuha ko sa mother ko. Kasi makatulong ka kuya, priceless yan eh. Oo. Makita mo lang na nagpasalamat sa'yo, nakangiti sa'yo, na-appreciate yung ginawa mo. Ayun. Yeah. Malaking bagay na yun para Yes. sa'yo. 13 years old ka pa lang. Yes. Tanod ka na eh. Yes. Halika. Okay. Yeah. So dito na tayo ngayon sa bahay, sa tirahan ni Mike. Okay. Ito. Ayan. Medyo, kuya. Okay. Ayan. Ayan. So ito ang iyong munting tahanan. Opo. Ito ang inyong kama. Ayan o. CR. Dapat palitan na natin tong kutsyon mo. Ha? Ayan o. Ito ang iyong... Kainan at ano. Kainan. Yan lang ang maliit. CR ho to. Tapos dirty. Ito yung kusina. Ito na yung kusina mo. Yan lang ho. Magkano renta mo rito? 3,000 ho. 3,000. Bali 2,000 plus kuryente. Mga 3,000 ho. Tsaka tubig. Ang problema, hindi mo pa nababayaran. 20 ho upo lang po. 20,000. Yes. Hanggang kailan yon? Ngayon ho. Hanggang ngayon. Ano mangyayari kapag hindi mo nabayaran? Ha? Delikado. Delikado na ba? Oo. Puro pakiusap ho kuya. Oo. Ang kasama mo lang dito yung dog mo, no? Yes. Si Miley. Ha? Si Miley. Miley. Gano'ng kalaki ho ba atraso ni Mike sa inyo? Silang dalawa kasi nung anak ko ang Oo. Kaya pagka yung may problema at ako ang Oo. pinakakausap dito. Oo. Nga, sabi ko na sa kanya nung nakaraan, kung di na rin lang bigkayat kaysa lumaki, Oo. manap ka na lang ng medyo maliit na upa. Mababa na ito pa upa ko rito. Oo. 3,000 ho, no, Aman? Oo. Naman ako Oo. dahil Parang anak na rin niya ako eh. Oo nga eh. ang nangyayari. Ano ba dahilan ba't di mo mabayaran yung yung utang mo kay Mahirap nanay? po talaga. Alam ni nanay yun talagang. Siya walang trabaho nung nakaraan eh. Oo. Dito lang ako Tapos pagka napupunta sa luluwa siya para umano kay Misis ko. Beriel ba yan? Sa misis ko. Sa Oo. misis mo. Misis niya may sakit. Oo. Oo. Kaya alam niya. Ano rin Oo. yung Dito, bituka nun alam niya. Nasa Oo. labas yung bituka nun. Oo nga. Dundo mo. Buti naman na uunawaan niyo yung pinagdadaanan niya. Nandun na nga ho. Nandun na tayo. Siyempre, pagka yung rin na madaan din tayo sa kagipitan. Dahil minsan kakasabay-sabay na hindi nakakabayad. Oo. Siyempre, abono ko ang tubig kuryente Oo. para hindi maputulan. Oo. Nga ho, ang ano ko, kung Naintindihan ako ni nanay. naman, Kikiusap na lang ako. ayun, ang pinakamaganda ho kasi yung nakikiusap Oo. kaysa yung daan-daanan ka lang, Oo. di ba? Ilan buwan na ho bang? Ilan buwan na ba? Bali, lumalabas nun, kuya, ang 15,000 is 5 months. 7 months, 21. 21. Oh, 21,000 na pala utang sa inyo. 20, pero 21. Bali, 7 months. Oo. Pwede ba 10 na lang, Manang? Joke lang yun. Baka sumigat ako. Joke lang yun. Mabait kasi ni nanay eh. Oh, di ba? Lagi nagbibigay ng pagkain sa akin. Oo nga. Pagka umaga, kinakatok ko sila dyan. Dadala na akong pagkain. Sal, mano na kayo? Nakakatulong din yung kuya. Gusto Minsan ko. wala. Kaya nga eh. Pagka kahit sa mga anak ko, gusto ko, bago pumutok ang araw, bukas ng bitana. Para pasok grasya. Tama. O yan, sige. Babayaran ko na lang. Ako na magbabayad. Ay, Ha? Dahil mabait naman to eh. Kailangan talaga niya ng... Yun nga, Alalay minsan hindi siya, Oo. gawa ng naiiyari siya siguro. Oo. So para matapos na ang problema na Pansin ka. babayaran ko na. Huwag mo naman palisin. Pag-stay mo pa rito. Ha? Oo. Okay, 1, 2, 3, 20. 21 ba? 21. 20. Tawad na lang yung 1. Ewan ko sa kanila. 20 ako kuya. 20 na ba? 20. Pwede na 20 ha, 20. O, Nay, ayan na ha.
Bayad na si Mike. Oh, doon sa kanyang atraso. Advance mo lang ako isang buwan, kuya. Magkano pa ba ang dadagdag natin? Mga 2,800. Mga 3,000 na, kuya. Para wala nang problema itong Advance January. pa. Oh, ayan. Advance pa. Oh, Ayan, okay isang na, buwan. tay. Ha? Yan ang pag-usap ni Denden, ha? Wala na. Okay na. Oh, ayos na. Okay na. Nailista mo yan, ha? Para ano, ha? O, di wala ka na problema ngayon. Kuya, Oo. thank you, kuya. Thank you. Anytime, basta ikaw. Oh. Bawi na lang sa ibang pagkakataon. Alam mo naman, syempre, kapag kailangan ng tulong, tutulungan na. Joke, salamat, ha? Kung di dahil sa'yo, wala si Kuya Julius dito. Pare, I love you. Thank you, thank you. Kamusta ang ano mo, health mo? Arlene? Ayun po, galing po ako sa CT scan. Parang hindi pa naman po sure pero ang findings ng doktor, bukod po sa ovarian cancer ko, parang tinamaan po yung breast ko. Parang nadamay po, kaya under ano po ako, monitoring uli, si CT scan po uli ako, tsaka breast ultrasound. Oh. Paano mo kinakaya yan, yung mga challenges na yan sa buhay mo? Syempre po, unang-una, sa Panginoon na lang po tayo kumakapit. Doon na lang po ako bumubunot ng lakas. Ano Ano naman po talaga eh. Oh, we'll pray for you and guys, please pray for her, no, sa mga viewers natin para malampasan niya itong pagsubok na to. Anong mensahe mo sa asawa mo andito sa tabi ko? Ayun nga po. Mensahe ko po sa kanya, ayun nga po, kahit mahirap po na magkalayo kami, mahirap po talaga rin mag-isa rito. Sinasabi ko naman sa kanya yung labanan niya rin yung sarili niya, alagaan niya po dahil siyempre, iba pa rin po siyempre yung babae nag-aasikaso sa kanya asawa. Kaya lang, siyempre po, hindi ko rin magamparin dahil sa kalagayan ko. Yun lang po. Gusto mo sabihin sa kanya? Basta mahal na mahal kita, gagawin ko lahat para madugtungan ng buhay mo. Ayoko mawala ka. I love you. Tsaka wala na tayong problema. Inayos na niya yung kay nanay. Bayad na. Kausap ngayon. Yan ang sinasabi niya. Salamat po, Sir Julius. Oo naman. Ayaw niya mapalayas ako. Oo. Kaya isa pa Kaya yung sinagot na namin yung yung kanyang mga bayarin sa kanyang tirahan. Nag-advance pa na isang buwan. Hindi pinipilit mo man ni Mike gawin lahat. Kaya Hirap talaga talaga, hindi po kuya. talaga kinakaya. Halos wala akong tulog sa duty, kuya. Oo nga eh. Susumikap naman po yan, nakikita ko naman, kaya lang Oo. hindi po talaga kinakaya, sir. Oo. Hindi talaga sakta. Ito lang hindi naman sa parang 'di ba nagmamakaawa tayo sa tao o kaya parang 'di ba pinipilit natin sila kung ano na yung bukal sa loob ng mga viewers natin. Meron ka bang GCash account? Meron po. Pwede ba natin ibigay? Apo. Bigay natin para makatulong sa iyo sa yung pinagdadaanan, nakaramdaman. Pag naipon naman yan, kahit papano malayo mararating, bigay mo yung GCash account nyo. Apo. At sabihin ko. Sige, yan. Ito, sa mga viewers natin. Ang GCash account ko po, 0920-133-1832. Ayan. Yun po. Anong pangalan? Michael Ramchan. Yun talagang name ko. Yung Michael Ramchan. Ramchan. Angel surname. Sige. Hintayin na lang natin ang magiging tugon ng ating mga viewers. At doon sa mga hindi naman makapagbigay ng financial na tulong, pwede naman pong prayers. Pagdasal niyo po sila na sana ay malampasan po nila itong mabigat na pagsubok na ito. Sige, pahinga ka na ha. At babalitaan na lang namin si Mike kung anong mga tulong na darating. Opo, salamat po, sir. Salamat. Sweetheart, I love you, ha. See you later na lang. Sige, tawagan kita mamaya. Lakasan mo lang loob mo. Sige na. Ayun, si Kuya Julius. May guardian angel tayo. Salamat na marami. Sana huwag ka magbago. Sa tagal ko sa industriyang ito. Tapos, ano Wala kuya? na siguro. Oo. Actually, bago ka dumating dito, marami kang fans na gustong magpapabate. Ito kaibigan ni Kuya Isto na naging close ko, si Kuya Bani Fuentes. Mga taong close ko, si Kagawad Romeo Ome Espanueva na Kagawad, maraming salamat at lagi ka nandyan para sa akin. Hindi mo ako pinababayaan. Nakikita ko yung pagmamahal mo sa amin. Thank you very much. Sana huwag ka magbago. Si Joko pare.
Pare, thank you very much. Mahal na mahal kita. Abi, yung misis ni Joko, thank you. Pare, alam mo, kung wala ka, di ko rin alam kung paano. Kapitana namin, Kap, maraming salamat. Andiyan ka. Yung deputy namin, si Deputy Lopez, Dep, thank you sa pangunawa, sa pagmamahal. Si Roman Daliposa, nanonood po yun, mga iglesia yon. Tsaka yung tatay niya, si Reynaldo. Yun yung pinagtatrabaho ko noon, nagtitint. Paborito ka po noon. Wow, thank you. Hello po. Yung isang close ko rito, Solid Waste Management, si Kevin Arcilla. Very close ko yun. Mamaneho ng truck naman. Close ko yun. Boss, papanood kita. Putangin, magkaibigan na tayo. Ganun siya. Thank you. Tsaka yung misis niya, si Julian. Thank you. Yeah. Well, sakali ba na, na may mga makakapanood sa iyo at gusto kang bigyan ng project sa television o sa pelikula, willing ka ba? Kaya mo ba? Oo naman, no? Ha? Kalabaw lang ang tumatanda eh. Willing, ha? Paano kanila kukontakin kung sakaling may interesado? Alam naman nung Sa amin na lang, through sa inyo us, naman no? po. Oo. Pero kuya, talagang ulitin ko, Joko, pare, maraming salamat. Hindi ko, alam mo, kung wala si Joko, hindi ko alam kung paano ako makaka-rap. Pag text ko, pare, bakit? Alam na niya. Pag sinabi kong lawang-lawa, ibig sabihin, walang-wala. Wala kami. Buting tao. Ay, alam naman niya kasi straight ako eh. Kaya kumbaga, hindi niya ako pinanghinayaan. Tsaka para kami magkapatid talaga. At alam niya kahit buhay ko, ibibigay ko para sa kanya. Grabe. At saka, hindi naman lagi ko rin sinasabi na bilang tatrabaho sa barangay, mahirap po ang trabaho namin. Lalo na tanod ka, isang paa mo nasa hukay. Kaya lagi ko po sinasabi sa ating mahal na Panginoon na i-guide ako. But anyway, thank you. Thank you so much. At least nakita mo yung trabaho namin, kuya. Respond. Mahirap, Maraming kuya. salamat. Mahirap. Buti nga, kuya, hindi mo na-tsempoan yung pagkakasama namin si Kagawad Omi. Si Kagawad Romeo Espanueva na magre-responde kami. Yung mga delikado na lakad. Marami yan. At least nakita natin kanina, no? Yung pag-responde nyo sa tao na Medya-medya pa lang yun, kuya. Oo. Medya-medya pa lang Na ganun kabilis hong umaksyon ang mga taga-barangay dito. Yun. Thank you. Thank you so much, ha. Thank Sa, pag-entertain mo sa amin dito. Thank you. At marami kaming natutunan sa iyo. Sana, kuya, hindi ito huling pagkikita natin. Oo naman. Oo. This is a Louis Vuitton Speedy in size 30. It's canvas. It is 19 years old. Yes, ang ganda ng patina. Oo, yung patina niya, makikita nyo, I actually think, sa totoo lang po, pag bumibili po kayo ng Speedy, or ng Louis Vuitton for that matter, mas maganda po yung may signs of age na siya. Yung may signs of usage na siya. Kasi para sa akin, pag parang sobrang bagong-bago yung siya, parang nakaka-nouveau. Alam mo yun, yung parang bagong yaman. Isipin pa, fake kaya to? Oo, kasi yung mga fake, di ba? Hindi umiitim. Hindi umiitim. Hindi mo makikita na nag-age siya. Ito parang nag-age siya gracefully. Yes, an original LV, yung patina, iitim yan through the years. May history na talaga. Diba? Ang ganda nung for me, mas may value yung may kulay na ganito. May story behind it. Kaya eto na, narinig nyo na yung story behind the bag. Kinuwento na sa inyo ni Mariel. Siyempre tayong mga Marites, alamin natin anong laman ng bag. Ayan na, Mariel's. Hindi ako naglalabas ng gamit sa bag. It's always the owner. Kaya laging may chance so, nito. Siyempre, meron tayong cellphone. Tapos... Patawag na si Robin, si Binoy, si kumpare. Joke lang. Hindi. Nakakatawa siya. Hello, Binoy. Gusto mo ba siyang i-video call? Sasagot ba? I-try natin. Try natin. Insta, nag-roll ba pa po? Mag-hello Try tayo. natin. Baka sabihin na,
Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.